Praise God. Minsan pa pinaka-the best sa palakpak sa Panginoon sa hapon na ito. Amen. Praise God. Sino dito magsasabi? Ang sarap matulog. Yung mga katabi mo, matutulog sana yan. Pero salamat sa Panginoon nandito sa lugar po na ito. Amen. Ayan. Ayan. So hello Light of Blazers. Kamusta kayo? Mabuti naman. Praise God. So happy last week of May. Grabe ang bilis ng panahon. Next week ay June. Sabi pa dito, July daw. Excited sa July. Dahil joke lang, June. No? Next week, June na nasa kalahating taon na po tayo. Pero sino dito, for the past months, talagang naranasan natin at naranasan natin how God is really able sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen? Kaya naman tuloy-tuloy po tayo. And today, we are now on our last week of our series na Able to Believe. No? Last day na to, last week na po ng ating series na ito. Sino dito, just to have a quick recap lang, naalala yung pinag-usapan natin ng first week? Sige nga, if may nakaalala sa kanyo, anong title ng shinare ng last week? Naku, hindi mga nakinig. Naku, walang when my plan doesn't match to God's plan. Diba, shinare ni Coach MM sa atin, no? Yung plano ng Panginoon dapat, yung plano natin ay nakaplano dapat sa plano ng Panginoon. Amen? And second week, sino doon nakakalala? When you are being shaken, di ba? Sa mga pagsubok na pinagdadaanan natin, talagang kailangan natin kumapit sa Panginoon. Last week lang, no, we talked about when you feel like giving up. Sino dito, for the past months, or for the past 5 months, talagang dumating sa point, gusto mo nang sumuko. Amen? Gusto mo nang gumitaw. Pero salamat sa Panginoon nandito. Alam ko medyo nakakaantok tong oras na to. Pero sino dito, all eyes on me. Pwede ba tatayo muna tayong lahat ngayon? Magkaan tayo. Para magising, alog-alogin mo yung katabi mo. So ngayon, para magising-gising na kasi ang lamig eh. Sobrang sarap matulog. Pero sino dito excited na marinig sa salita ng Panginoon? Right now, we're going to have 10 jumping jacks. Yan, para magising naman kayo. Woo! Ay, gusto mo? Okay, 100 kay Michael. Joke lang. O sige, 10 jumping jacks ha, para magising-gising tayo. In 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. Sige, pwede na po tayong makaupo yan. Medyo nagising na ba? Amen. Praise God. Ayan. Okay, so ngayon, after malaman po natin, marinig natin for the past weeks yung topics po natin, sino dito, pinaalala ni Lord how faithful and who good He is in our lives. Amen? And today, tutulungan po tayo ng Panginoon to go into the next level of our faith. No, na hindi lang po yun yung mga bagay na gustong iparanas sa atin ng Panginoon, but I believe that God wants to also bring us into His promises. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Sa natitirang kalahati ng taon, we will still believe that God is able and experience the promises of God in our lives. Kaya naman po ang title ng pag-uusapan natin yun ay pinamagatan nating Believing in the Impossible. Wow, di ba? Sino dito, pagpunta mo dito, maaaring apakadaming imposibleng bagay na sa isip mo. Gabundok na imposibleng mga bagay na akala mo na hindi na mangyayari, wala nang sagot ang Panginoon. But today, we will believe that God is the God of possibilities. Amen. Hindi kayang i-turn ni Lord ano mga imposibleng bagay na meron tayo sa buhay natin. Okay, so panalangin ko po sa araw na ito, nabigyan tayo ng Panginoon ng pananampalataya to believe and overcome anumang impossibilities o sitwasyon na pinagdadaanan. Taas dito, dumadaan ng pagsubok, dumadaan ng problema, pero sino dito naniniwala God will going to bring us into His promises. Amen? So bago po tayo magtuloy-tuloy, just want to invite everyone to close our eyes. Let's bow down and let us pray. Panginoon, maraming salamat sa hapon po na ito na binigay mo po sa amin. Lord, despite sa masamang panahon, Lord God, tuloy-tuloy na pag-ulan, naniniwala kami, O God, ganun din ang pagpapalang, siyang patuloy na bubuwas po sa amin. Lord, as we continue to receive and listen to your word today, Lord, continue to speak to us, Lord, anumang mga imposibleng bagay. Ang meron kami ngayon, Lord, naniniwala kami, gagawin mong posible. You will turn it
O God, to possible kasi naniniwala kami ikaw ang Diyos na buhay na amin pong pinaglilingkuran. Lord, patuloy mo lamang akong itago sa ilong likuran at patuloy lamang na ikaw siyang makita, mangusap at magsalita sa kalagitnaan po namin. Holy Spirit, we continue to welcome you upon this place and fill this place with your power and with your presence. Maraming po salamat. We carefully bring back to you all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Bisa ba palakpakan po natin ang Panginoon sa hapon po na ito. Okay, sabi po sa Mark chapter 9 verse 23, pwede ba sabay-sabay nating basahin with boldness in 3, 2, ready, begin. Jesus said to him, if you can believe, all things are possible to him who believes. No, ibig sabihin daw po na kapag natutunan natin lumakad nang may pananampalataya at hindi nakabase sa kung ano lang nakikita po natin, we can learn to step into our realm of possibility. Ibig sabihin, matututunan nating lumakad sa mga bagay na sa tingin natin hindi imposible. Sa tingin natin hindi imposible. No, a realm where we can experience the miraculous power of God. Pero sino po mag-a-agree dito? Wala naman po talaga sa atin ang ipinanganak na meron ng matinding pananampalataya. Tapos dito ang kamay ngayon na meron kang matinding pananampalataya na kahit anong mangyari, hindi ka matitinag. Tapos ang kamay. Wow, meron dito. Matitindi ang mga faith. No, so may lang sa atin, no, totoo naman na pagkasilang sa atin, totoo ba you already have the faith? No, siyempre wala. No, ilan sa atin, nagkaroon lang tayo ng pananampalataya nung time na nakilala po tayo sa Panginoon. So ngayon, sinasabi po in Romans chapter 12 verse 3 na ang bawat isa po sa atin ay binigyan ng Panginoon ng tamang measure or ng tamang sukat ng pananampalataya. No? From the time na tayo po ay naligtas at nakakilala sa Kanya. Tingnan mo yung katabi mo kung naligtas na yan o hindi pa. Mamaya ililigtas natin. And then joke lang. Lahat tayo naligtas na, nakakilala tayo sa Panginoon. Kaya naman, no, the Bible describes different stages of our faith. No, may stages po yun na tinatawag bago tayo magkaroon talaga ng matinding pananampalataya. Sabi sa Bible, no, the 7 stages of faith starts with number 1 is yung tinatawag na weak faith. Ayan, sabi dyan, maaring yung pananampalataya mahina pa, hindi pa enough to believe. Sino dito, may mga times before, nung wala ka pang relationship sa Panginoon, you have a weak faith. No, hindi ka pa ganun naniniwala na nananampalataya sa Panginoon. Pangalawang stage is tinatawag na little faith. Ayan, ibig sabihin, yes, naniniwala ka na, pero pag dumating yung mga pagsubok, problema, bumagsak ka lang sa exam ng isang beses, feeling mo, Lord, parang ang bobo-bobo ko. Ganon. Sa little faith, no, madaling gumive up. Number 3 is tinatawag na growing faith. No, unti-unti, nag-grow na yung pananampalataya mo, tumitibay na yung pananampalataya mo. Pang-apat na stage is yung tinatawag na overcoming faith. Ibig sabihin, pag dumating ang pagsubok, problema, kaya mo nang ma-overcome. Taas ang kamay, may gantong faith na ngayon. Number 5, strong faith. Taas ang kamay, mga strong faith. Oh, wala. Wala pa dito sa stage na to. Ibig sabihin, you already stand firm. No, ang pangit ng circumstances, sitwasyon, but you have the strong faith to overcome it. Number 6 stage is yung tinatawag na great faith. Wow, grabe. Iyan mostly sa Bible, when you say great faith, those are the people na kahit anong persecution, kahit anong pagsubok, hindi sila natitinag. Because why they have the great faith. And last is the last stage ng sinasabi ng Bible when it comes to faith is yung tinatawag na perfect faith. Ibig sabihin nito talaga, mamatay na o hindi, you will believe to God. Sino dito ganon willing ng mamatay? Siyempre hindi pa ngayon. Mamatay para sa Panginoon. Di ba? So that's the perfect faith. No, so those are the 70 stages when it comes to faith. So ibig sabihin po, no, that faith takes time to develop. No, kailangan ng time, ng oras ma-develop. Hindi lang basta tayo maniniwala para mangyari yung mga panalangin natin, but we need faith to make it possible. Na para ka lang po nagje-gym. Sino dito nagje-gym? Wow, mga very active.
No? If first time mo mag-exercise, tapos kinabukasan, gusto mo agad pumayat, gusto mo agad mag-fit. Sino po gusto noon? Ako gusto ko yun. No, kung possible yun, sabihin nila ako, gusto ko nating pumayat eh. Gusto mo mawala tong malaki kunsan eh. No, possible ba yun na pag nag-exercise ka in 24 hours, papayat ka? No, of course not. Siyempre, di ba, hindi agad-agad. Kasi bakit? The muscles should have to be developed first. No? So same thing with believing in the impossible. No, we need to develop our faith first to make our prayers happen. Kailangan ng time, kailangan ng oras para ma-develop yung pananampalataya natin. So now the question is, ang tanong ngayon, how can we develop this faith in God? Coach Johan, paano po ba namin ma-develop yung pananampalataya po namin sa Panginoon at this early age na tayo po yung mga kabataan? Taasan kami ng mga kabataan. Ako lang ba? Amen. Lahat tayo. Kabataan tayo. Youth pa din tayo. Okay? So how can we believe that impossible things can be possible to God? The answer is simple. We just need to go through the process of faith. Kailangan nating pagdaanan yung proseso ng pananampalataya. So tatlong bagay lang ang gusto kong i-share sa hapon po na ito. Number 1 is faith is hearing the word. No, para ma-activate, to believe in the impossible, we need to hear the word of God. Sabi sa Romans chapter 10, verse 17, pwede ba sabay-sabay natin basahan with boldness? 3, 2, ready, begin. So then, faith comes by hearing, and hearing by the word of God. No? Sino ba mag-agree that we cannot create or generate our own faith? No? Hindi po natin kayang gumawa at mag-generate ng sarili nating pananampalataya. No, sabi po kasi, nagsisimula lamang ang proseso ng pananampalataya once we hear the word of God. No? Once marinig natin yung salita po ng Panginoon. And when we say the word, in Greek word, it means rema. Sabi mo sa katabi mo, rema. Hindi ito yung matamis na favorite natin. Yema yun, yema. Ito, rema. Di ba? Joke yun. Tumama kayo guys. Joke lang. Okay? So when we say rema, no, it is a spoken word that God has personally given to us. Na personal po na binibigay sa atin ng Panginoon. So ibig sabihin, our faith is not a mechanical formula or method. No, hindi ito basta naisip mo lang. Coach, yun, naisip ko kasi. Then ginawa mo, then boom, faith na. No, may faith ka na. Hindi ganun basta-basta na imagine mo, ay, ito pala yung faith, gagawa ko ng faith, ay, praise God, may faith na ako. So no, it's not a method or mechanical formula. No, our faith is being given to us through the Word of God. No, and since personally, binibigay po ito sa atin ng Panginoon, so that means our faith should not be dependent sa mga problema at pagsubok na meron tayo. No, but rather our faith should be an active relationship with God. No, just like any healthy relationship, sino dito may jowa ng patago? Hindi, wala yan. Walang patagong relationship dito. Di ba? Lahat tayo maghihintay sa tamang panahon. Amen. We will wait for the right time. So, walang may jowa. Wala. Okay, hindi kayo makaka-relate dito. That's okay. Wala din naman akong pare-parehas lang tayo. Sana all na lang tayo sa mga may jowa. Okay? So, just like any relationship, tama ba? Communication is the basis of it. No? Napakahalaga ng communication. It's really important. At palagi nga po nating sinasabi, no, not just like in a romantic relationship, even in our relationship sa magulang natin, sa kapatid, or kahit sa kaibigan natin, no, communication should always be in two-way. Kailangan, two-way communication. Hindi lang pwedeng isa yung tumatanggap. Hindi siya parang monologue. Isa lang yung nagsasalita, isa lang yung tumatanggap. Dapat parehas. No, so same thing with our faith in God, no? Isa po sa pinaka-importanting bagay para isang tao magkaroon ng pananampalataya is to become more sensitive to the voice of God. Kailangan maging sensitive tayo sa boses at sa salita ng Panginoon. Bakit? For God to work and communicate with us. No? We need to be sensitive with His voice. Kasi sa totoo lang, sa panahon ngayon, sino mag-aagi, napakadaming boses na, or sa dami ng boses na naririnig po natin, di na natin alam kung si Lord pa ba yung nagsasalita.
Amen, hindi na natin alam kung si Lord pa yung naririnig natin. No, mostly, pagbukas mo ng Facebook, I believe all of us here, mga youth, very active sa social media. Amen po ba? No, pagbukas mo ng Facebook, ng social media, puro negative na yung naririnig mo. Puro negative na yung nakikita mo. Di ba? Mabilis po tayong mawalan ng pag-asa kapag may mga times puro negative voices na naririnig natin. No, sa paligid po natin. Mabilis nating mabitawan yung mga pangako ni Lord kapag nakatingin lang tayo sa mga bagay or sitwasyon na meron po tayo. But today, sino dito gusto, no, we will come to God and be more sensitive with His voice. No, taas ang kamay ng mga naniniwalang kayang gawing posible ni Lord yung mga bagay na imposible sa buhay natin. Taas ang kamay. Amen. So now, no, bago tayo magtuloy-tuloy, no, hindi lang basta mahalaga na marinig po natin yung salita ng Panginoon, the rhema of God, but we also need to see it. No, kailangan nating makita. And one of the important principles about the word or the rhema of God often comes from the logos of God. Na pag sinabing logos, sabi dyan, in Greek, sabi dyan, the rhema is the spoken word, while the logos is the written word. No, lagi silang magkasama, lagi silang magkaagibat. Hindi lang dapat marinig natin yung salita ni Lord, pero kailangan nating mabasa yung salita at pangako ng Panginoon. No? And one of the best example in the Bible to show how this rhema and logos function sa buhay po natin is when Jesus was tempted in the wilderness. Sila dito nakakaalala nung tagpo sa Luke chapter 4, where the devil tried to tempt Jesus. Sino dito naaalala yon? Diba? For 40 days, ano nangyari? Walang kain-kain si Jesus at nagutom siya. And ano sabi po ng devil? Sabi ng devil sa Panginoong Hesus, kung totoong anak ka talaga ng Diyos, bakit hindi mo i-command itong baton at maging tinapay? And we know the story, no? Hindi basta-basta nag-respond si Jesus, hindi basta-basta pumatol si Lord. Because why? Dahil alam ni Lord yung rema, yung logos, yung salita ng Panginoon. And as a result, alam po natin, ano naging response si Jesus? Sabi doon, it is written, ayon sa nasusulat, ang tao ay hindi lamang sa tinapay nabubuhay. No? Because the logos and the written word of God, Jesus was able to overcome that temptation. Ano pong ibig sabihin nito? No, mahalaga. No, hindi lang po mahalaga na marinig natin yung salita ng Panginoon, but it is also important that we take the time and have an effort to study the Bible. No, as we will become more sensitive to the rhema of God. When was the last time na nagbukas ka ng Bible at nagbasa ng salita ng Panginoon? Sino dito? Aamin, kanina, taas ang kamay. Ay, wala nang bukas kanina. Kahapon, di ba? Nakaraang linggo, nakaraang buwan, o baka last 3 years ago pa. Ay, hindi na maalala, Your Honor. Naging ano ka na, makakalimutin ka na. No? When was the last time that you opened the Bible and read the Word of God? No? Paano tayo mananampalataya kung di naman po tayo lumalapit sa Panginoon? No? Kasi paano nga naman tayo maniniwala sa mga imposibleng bagay kung hindi naman tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon. Amen ba? No, we can never be able to believe in the impossible if in the first place, hindi naman tayo nakikinig at nagbabasa ng salita ng Panginoon. Amen po ba? I believe that before God give us the faith to believe, tinuturuan po muna tayo ng Panginoon at makinig at magbasa ng salita niya. No, so that when God give us the faith to believe, alam natin magiging posible kasi si Lord ang nagsabi. No, napaka-importante that we always be sensitive to the voice of God. We always read the Word of God. You know, naalala ko when I was studying, you know, in SOT in Singapore last 2020, no, pandemic. You know, it was a 7-month Bible mission schooling, pero alam nyo, like the Blaze, unang buwan pa lang gusto ko nang umuwi. No, unang buwan pa lang hindi dahil na-homesick ako kasi, sanay naman ako mag-isa, sanay naman ako mawalay sa pamilya ko. Sino dito sanay mag-isa? Yan, di ba? Sama-sama tayo mag-self-love. Amen? Di ba? So, sanay ako mag-isa. Pero, umiyak ako every night kasi
hindi ko alam kung kinabukasan mabubuhay pa ako doon mabubuhay pa ako sa Singapore kasi wala na akong pera. Sino dito nakaranas na wala nang pera ngayon hanggang bukas wala pa din, hanggang susunod na araw? Ganyan yung naranasan ko. No, kasi napakamahal po ng bilihin. Tapos yung pera pa na dala-dala namin, akala ko aabot siya ng 3 months. Tapos bahala na si Lord for the next month, pero wala pang 1 buwan. Ubus na, wala nang natira. And I was praying and crying to God. Sabi ko sa Panginoon, Lord, I still have 6 months left bago ako umuwi ng Pilipinas, pero unang buwan pa lang, Lord, parang gusto ko nang umuwi. But naniniwala ko, imposible po sa mata ng tao. I remember, I have $10 left na lang sa wallet ko that time. Then, sabi ko, Lord, atong $10 na to, you will multiply it. Imposible man sa tao, pero makakagraduate o makakauwi sa Pilipinas. But pagdating ng Sunday, umattend kami ng Sunday service. And I clearly heard the voice of God. Narinig ko yung boses ng Panginoon, and He was saying to me to offer the $10. Sabi, Lak, ibigay mo at i-offer mo yung natitira mong $10 sa wallet mo. So parang naisip ko, ano ba yan, Lord? Ito na lang meron ako. Paano na ako bukas? Paano sa mga susunod na araw? Take note, wala pa, matatapos pa lang 1 buwan. But sabi ko that time, ayoko na ma-stress, Lord. Sige na, alam ko namang posible lahat ng bagay. So to make the long story short, binigay ko po sa Panginoon. And nasa isip ko naman that time, Lord, I believe kung nagsabi nito, and I'm trusting your word. Sabi mo nga, you will supply all of my needs according to your riches and glory in Christ Jesus. So to make the long story short, natapos yung service, I was waiting outside, naghihintay ako, tapos may lumapit sa akin. May inabot siya sa akin. So parang sabi ko, may inabot siyang flyer, kasi nga Sunday service eh. Yung parang yung mga binibigay sa atin. Sabi ko, praise God, may flyer na ako. But pagtingin kong ganon, puro mga $10. Ay, mga dollars. And pagbilang ko, more than 10 times ibinalik sa akin ni Lord yung in-offer ko na $10. And the rest was history. Right after that day, I just keep on believing the impossibilities hanggang ako ay makagraduate at makauwi ako ng Pilipinas. Ano pong ibig sabihin nito? It's really, to believe in the impossible, it's so important that we must be sensitive to the voice of God. Kailangan maging sensitive tayo sa boses ng Panginoon. We also need to read the Word of God para maging malinaw yung salita ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen? So that's number 1. To believe in the impossible, faith is hearing the Word. Number 2 is faith is believing the Word. Hindi lang kailangan marinig mo, but kailangan mong paniwalaan. Sabi mo sa katabi mo, paniwalaan mo. And sino po mag-a-agree that God will never force us in this journey of faith? Wala pong pilitan sa Panginoon. He will never, ever force His word upon you against your own will. Kung dati, ilang beses kang pinilit ng katabi mo, ng kaibigan mo para pumunta sa church, sino mga napilit? At hanggang ngayon, pinipilit? Si Lord hindi. Sa Panginoon, hindi ka pipilitin. Walang ganun kay Lord. Kaya nga binigyan po tayo ng Panginoon ng choice, ng will para mamili. So ibig sabihin, to continue in this process of faith, you must have the right response. It's either maniniwala ka or hindi. It's either susunod ka or hindi. You must have the right response, and that is to believe. Pero sino po mag-agree? Totoo naman, mahirap naman po talagang maniwala. Mahirap maniwala kapag hindi mo nakikita kung ano yung pinaniniwalaan mo. Maaaring magsasabi sa akin, Coach, alam mo, madali lang po talagang magsabi na maniwala ka, pero hindi mo alam kung ano yung sitwasyon na meron ako ngayon. Sila dito ganon, Coach, hindi mo lang alam kung gaano kabigat yung pinagdadaanan ko ngayon. Dahil po sa problema at pagsubok na meron ako ngayon, sino dito parang gusto mo na lang kumanta ng gusto ko nang bumitaw. Amen. Mo sa version. Gusto bumitaw. Di ba malapit na dahil sa mga pagsubok na pinagdadaanan natin. Sino dito parang napagod ka ng maniwala? Parang di ko na kayang maniwalang may Diyos. Sino dito dumadating minsan sa point na ganon?
No, but I want to tell you, church, Light of Blazers, that it's not true. No? Kasi bakit? Kasi you have a choice. Sabi mo sa katabi mo, you have a choice. You have the choice. It's either maniniwala ka, ibig sabihin, you can make a decision to commit to the word, to the promises of God. You can choose to have faith wherein you will believe God's word more than ano man yung pinagdadaanan mo ngayon. Or maaari, imbes sa pinipili mong maniwala, magtiwala sa Panginoon, manampalataya, yung sitwasyon na meron ka ngayon, ang ginagawa mo, Lord, ayoko nang maniwala. I am just having unbelief right now. Kasi wala namang nangyayari po sa akin. Now, when we say unbelief, no, it is a decision or choice to believe your circumstances more than the Word of God. Ibig sabihin po, instead na maniwala at magtiwala ka madalas, nauunahan ka ng takot at ng doubt. But today, kung sino dito panalangin na anumang unbelief, anumang hindi paniniwala sa Panginoon, tatanggalin ni Lord sa hapon po na ito. Amen? Kasi sa totoo lang, hindi naman, wala nang pag-asa. No, hindi po totoong mananatiling imposible na lang yung mga pangarap at panalangin natin. Kasi bakit? Ang totoo, may choice ka. No, sabi ko kanina, you have the choice to believe in the impossibilities. No, it's your choice kung ano yung paggaganahin mo. Are you going to activate the faith or you're just going to activate the unbelief? It is your choice. Nasa sayo po kung ano yung paggaganahin mo sa iyong buhay. Okay? That's number one. No, for us to overcome, to believe in the impossibilities, is faith is hearing the word. Ano yung pangalawa? Faith is believing the word. And pangatlo, and the last, faith is seeing the word coming to pass. No? Mahalaga na hindi lang po natin marinig ang salita po ng Panginoon, yung boses ng Panginoon. Hindi lang basta mahalaga na maniwala tayo sa Panginoon na gagawin ni Lord yung mga imposibleng bagay sa atin, but mahalaga makita natin na Lord, whatever situations I have right now, it will come to pass. No, so makikita po natin in the Bible, one of the anointed person that witnessed the goodness of God in his life is walang iba kundi si Abraham. Sino dito nakakilala kay Abraham? Taas ang kamay? Amen. So si Abraham mismo po, na-witness niya, nakita niya how the promises of God in his life being fulfilled. And he believed in the impossible. Now, basahin po natin Genesis chapter 15 verses 5 to 6. Pwede ba sabay-sabay nating basahin? In 3, 2, ready, begin! Then he brought him outside and said, "Look now toward heaven and count the stars if you're able to number them." Verse 6, kayo naman. In 3, 2, ready, begin! Amen. So, ibig sabihin, ito pong passage ito or itong chapter na ito, before that passage, ito yung time na talagang nawawala na ng pag-asa sa Abraham. He received a vision from the Lord na may matinding blessing ang ibibigay sa kanya ng Panginoon, but because of his situation, na maaaring nasa isip ni Abraham na, teka lang Lord, sabi dun sa passage, so alam ko may pinapakita ka sa aking blessing. Sino dito, may minsan nakakakita tayo ng vision, ng pagpapala sa Panginoon. So, gano'n nasa isip ni Abraham, Lord, alam ko may pinapakita kang malaking gantimpala sa akin. Yes, Lord, alam kong maganda yan. Pero teka, Lord, para saan pa yung gantimpala? Yung pagpapala na ibibigay mo sa akin kung ayaw mo naman akong bigyan ng anak. Now, that time kasi si Abraham, wala pa siyang anak. And nasa isip ni Abraham, yes Lord, bibigyan mo ko ng blessing, pero wala naman magmamanan yan eh. Unless ibigay ko na lang yan sa alipin ko. No, so because of his situations, pagsubok na meron po si Abraham, he became spiritually blinded. Natakot na po siyang maniwala pa kay Lord, kasi bakit? Mukhang imposible na eh. But still, God reminded Abraham. Ano pong sabi doon? God, doon sa last verse, sa first verse, sabi doon, God brought Abraham outside. Ibig sabihin, sabi ni Lord, lumabas ka dyan, sa kunasan ka man dyan, dyan sa tent, and asked him to look at the stars of heaven. Tignan mo yung kalangitan, pagmasdan mo yung mga bituin, and then pagtingala ni Abraham, at nakita niya yung mga bituin, that time, muling ipinaalala ni Lord yung mga pangako niya at muling nabuhay ang pananampalataya ng Abraham.
at muli po siyang naniwala sa Diyos. So ano pong ibig sabihin na ito? No, Light of Blazers, sino mag-agree that in our journey of faith, we must walk by faith and not by sight. Amen. Mahalaga, pag lumakad tayo sa pananampalataya, hindi lang basta nakadepende yung paningin natin sa kung nakikita natin, but nakadepende pa sa pananampalataya na meron po tayo sa Panginoon. Kasi madalas, tama ba, one of the biggest enemies of our faith is our sight. No, kaya minsan, hirap tayong maniwala sa mga imposibleng bagay kasi nakabase lang tayo sa kung ano yung nakikita po natin. No, just like Peter. Sino dito nakakilala kay Peter? Nasa kamay. No, tama po ba? Imposibleng makalakad ang tao sa tubig. Nakita na ba kayo ng taong nakalakad sa tubig? Meron na ba? Malapit na. Malapit na. Sige, tatry natin. Sa youth camp, sa Bagak Bataan, tatry nating lumakad sa tubig. Kapag may nakalakad, ay grabe naman talaga. Di ba? So just like Peter, imposibleng makalakad ang tao sa tubig. Pero ano nangyari? Nakalakad siya. He was the first person who walked in the water. Is it because of his power? Dahil ba makapangyarihan si Peter? Malakas si Peter? No. It is because of his faith. But after nun, grabe, nakalakad siya sa tubig. Pero biglang dumating yung malakas na alon. Biglang bumagyo. Ano nangyari? Nakalakad pa rin ba siya? Sabi niyo, oo daw. Alo, ibang version nata yun. Joke lang. Nakalakad ba? Hindi na. Kasi bakit? Natakot na siya eh. Wala na, nalunod na si Peter, lumubog na siya. Sino pa? Si Thomas. Sino nakakilala kay Thomas? First name niya Mang. Oh. Charot na. Joke lang. Okay? Si Thomas. Di ba na nag-doubt kay Jesus at ayaw na maniwala unless makita niya yung scars, yung peklat sa kamay ni Jesus? Sino ba yung mga disciples si Jesus? Sino dito nakakilala ng mga disciples si Jesus? Sige nga, isa-isa. Joke lang. Di ba mga disciples si Jesus? Ano nangyari? Nagkawatak-watak sila dahil natakot sila nung inaresto na si Jesus. Ano? Bahala ka na. Di ba? Nagkawatak-watak na sila. So ano pong ibig sabihin ito? You know, madalas the reason why we do not tend to believe the impossibilities is because we only focus our attention on our natural circumstances. Nakapokus at nakatingin lang tayo sa mga pagsubok na meron po tayo. Without looking to God who make impossible possible. You know, Light of Blazers, I want to tell you na kapag nakadepende ka lang o nakadepende lang yung pananampalataya natin based sa kung ano lang yung nakikita natin, then we can never see the miraculous power of God sa ating mga buhay. Now, why? Because the truth is, for us to experience the promised land, you must first see the promises. No, kailangan bago ka makapasok sa pinangakong lupa ng Panginoon sa'yo, you must first see the promises. Lord, ano ba yung mga pangako mo? Because why? Because if I can see it, I can have it. Lord, kung nakikita ako, Lord, makukuha ko. No, we need to activate the power of our imagination in the process of faith. Wag kung ano-ano ini-imagine mo. No, ini-imagine mo, Lord, darating yung time. Ako ang pipiliin niya. Kaya yung pangako ni Lord, hindi mo maranasan kasi iba yung nakikita mo, iba yung ini-imagine mo. No, you need to activate your imagination in the process of faith. Lord, darating yung time, ano man yung mga imposible kong panalangin, mangyayari. You know, dati, nung kabataan ako, kabataan pa rin naman ako ngayon. Siguro mga 10 years ago lang. Ang tama nung youth, ano. You know, dati, nung nakakilala ko sa Panginoon, way back 2013, tanda ko na sa Panginoon. No, I was just imagining, kasi ako po ay nakatira sa San Jose del Monte. Ang layo. Sino doon alam yung San Jose del Monte? Ang layo. You know, every day, naglalakad ako hanggang Heritage. Dito, karating na ng Heritage. Mula dito hanggang Heritage, naglalakad ako kasi wala akong pamasahe, wala akong pera eh. Dahil kabataan lang ako that time. And you know, I would just keep on imagining to God, Lord, I want to serve you, I want to worship you. I'll just go to church, whatever it happens. May problema, may pagsubok.
maglilingkod ako. So, I was just imagining, Lord, darating yung time, hindi na ako maglalakad, hindi na ako mapapawisan. Lord, magkakaroon ko sa sarili kong sasakyan, magdadrive ako, malamig. I just keep on praying to God, imagining. And malabo, imposible kasi di man kami mayaman eh. Wala din naman akong pera eh. But because of my imagination, because of my belief in God, almost 10 years, last year lang, alam niyo yan, God has given me my own car. And sabi ko, Lord, imposible, but God made it possible. Kasi bakit? Alam mo, yung pinaglilingkuran mo ay tapat na Diyos sa iyong buhay. Amen? Sabi sa Ephesians chapter 3 verse 20, now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think according to the power that works in us. No, Light of Blazers, when God gives you a vision, pag binigyan ka ng Panginoon ng vision, when God gives you a dream, a promise, you need to start imagining the promise coming to pass. Lord, imposible to. Pero maniniwala pa rin akong mangyayari to. Lord, I believe this is impossible, but I'll keep on believing. Believe that it will happen in your life. Believe that it will come to pass. Light of Blazers, huwag kang mapagod mangarap. Huwag kang mapagod manalangin at maniwala. No, keep on visualizing the promises and the Word of God in your mind until it happens. Because I want to tell you, what you believe, what you manifest one day in God's perfect time, you will possess. Ano yung pinaniniwalaan mo ngayon? Ano yung minamanifest mo ngayon? Ano yung pinapanalangin mo ngayon? One day, sa tamang oras na binigay ng Panginoon sa iyo, makukuha at makukuha mo yan. Amen. Tandaan po natin, tapat ang Diyos sa mga taong patuloy na nagtatapat sa Kanya. Amen. Tapat ang Diyos sa mga taong patuloy na naglilingkod sa kabila ng mga pagsubok at problema sa buhay niya. No, so hindi lang nakita ni Abraham at hindi lang na-remind si Abraham sa mga pangako ni Lord sa kanya, but as he was waiting for his answered prayer, no, sabi doon, Abraham keeps on declaring and speaking the promises of God until the word of God being fulfilled in his life. As I end, Light of Blazers, basahin nga po natin in Hebrews chapter 6 verse 12, sabay-sabay tayo. Sabi doon, that you do not become sluggish, but imitate those who through faith and patience to inherit the promises of God. Sino po mag-agree? Sometimes to receive the promises of God, to see it come to pass in reality, minsan we need to add patience and perseverance in our faith. Minsan talaga pag naniniwala ka at nananampalataya ka sa Panginoon, kailangan magkaroon ka ng pasensya. Sabi mo sa katabi mo, pasensya. Kailangan mo ng perseverance. Kasi tama po ba when we talk about faith, may mga times, very on fire na, Lord. Salamat sa pananampalataya. Excited na ako. Marinig yung boses mo, Lord. Excited na ako makipag-partner sa'yo. But may mga times po, kahit excited tayo, may pananampalataya, na nagiging hadlang minsan para hindi natin makita or mananasan yung pangako ni Lord. Ay madalas, pag nakakalisit tayo ng word ni Lord, sino mag-agree? Walang binibigay na timeline si Lord. Walang binibigay na time frame. No, alam naman po natin na yung salita ni Lord ay totoo. Alam naman po natin na mangyayari, but the question is when. Lord, kailan? No, kailan, Lord, ibibigay mo yung mga panalangin ko? And now, the question is, maniniwala ka pa rin ba sa mga imposibleng bagay kapag alam mong di mo alam kung kailan mangyayari? No, and dahil may times, walang timeline na binibigay sa Lord, madalas talaga natetest yung pananampalataya po natin sa Panginoon. But testing and trials is just to mature our faith and to develop our patience. No, may mga times, yes, may tinetest si Lord, may mga delays, but remember that delays are not God's denial. Yes, minsan may mga times yung panalangin natin na delay, pero that doesn't mean na dinedeny ni Lord yung mga panalangin po natin. And also, now, as we develop our faith in this journey, sino mag-agree for the last 6 months of this year, we will encounter trials, taas ang kamay, we'll encounter tribulations,
problems. But I want to tell you, Light of Blazers, to never give up on the process of faith. Keep hearing the voice of God. Keep believing. Kahit minsan, nakakapagod ng maniwala, nakakapagod ng manampalataya, but just keep on believing the Word of God. Keep speaking. Keep confessing the Word of God, because one day, the more you confess, the more you speak, declare the Word of God, the more na yung power sa salita ng Panginoon lumalabas. Keep persevering and trusting the Word of God, and keep seeing the Word of God. Kasi ako po naniniwala, ang totoong Kristiyano, hindi lang po lumalakad sa kung ano lang yung nakikita niya. But as a followers of Christ, we also need to walk by faith. Kahit malabo, kahit mahirap, di natin nakikita, we have to walk by faith. Don't go by our outward feelings. Kasi may mga times, kapag nakadepende tayo sa mga outward feelings natin, tama ba, most of the time, they are very deceptive. Mabilis tayong mag-give up, mabilis tayong sumuko. But don't just walk by what we see and how we feel. But more than ever before, we all need to hear the voice of the Lord. And if you're excited to hear the Word of God and believe in the impossibilities, just want to invite everyone to stand up. Tatayo tayo ngayon sa hapon na ito. We will continue to come into the presence of God right now. Hallelujah. Just want to invite everyone, youth, Light of Blazers, to close our eyes right now, to contemplate, just bow down our heads, and let's continue to individually come into the presence of God in this place. If this is your first time, or bago ka pa lang sa lugar na ito, just don't mind, the people around you. Just don't mind the things around you. Just continue to focus into the Lord right now. Just continue to come with expectance na, Lord, maaaring pumunta ka sa lugar na ito na nasa isip mo puro mga imposibleng bagay. Lord, wala na akong pambayad sa tuition, Lord. Malapit na yung exam, Lord. Hindi ko alam kung makakapasa ako. Lord, ang dami mga imposibleng bagay ang nasa isip ko ngayon. But right now, God is telling you, Nanak, I can make those impossible things possible. Kaya kong baguhin ang mga imposibleng bagay na meron ka ngayon into possible. And all you just need to do is to come and to surrender your life to me. Come on, church. Light of Blazers. This is the time, this is the moment. I'm giving you time right now to surrender everything to the Lord right now. I'm giving you a minute to speak to the Lord. Lord, etong sitwasyon ko ngayon, Panginoon. Lord, itong sitwasyon na meron ako, God, hindi ko alam kung paano ko ito mapagtatagumpayan, Lord. Itong mga problema na meron ako ngayon, Lord, hindi ko alam. But Lord, what I just need to do right now is to surrender everything to you. Kasi naniniwala ako, Panginoon, na ikaw ang Diyos na mga posibleng bagay. If that is your prayer right now, Light of Blazers, just going to come into the presence of God. Hallelujah. I believe that God is here. God is embracing you right now. God is telling you right now, Nak, don't be afraid. Huwag kang matakot. Mukhang imposible man, but just believe in me. Just trust in me. Hallelujah. And while you're believing right now, just continue to lift up your hands and worship God as a sign of Lord. As I believe in you, God. Sa pagtaas ng aming mga kamay sa oras na ito, Lord, this is our prophetic gesture. And as a sign na, Lord, we are surrender everything to you, God. His mercy, Hallelujah. it is unfailing. Let this song minister you right now. His arms, Let this song be your prayer right now. Yes, God. so let faith arise. As you declare this song, ilalagyan ka ng Panginoon
Let ng faith pananampalataya to overcome whatever situations, circumstances you have right now. I lift my Yes, hands God. to believe again. Muli kami naniniwala sa iyo. You are my refuge. Muli kami nananampalataya sa iyo, You Panginoon. are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful. You are faithful, God, forever. Come on, continue to open your mouth and worship God in this place. Be still, there is a river that flows from Calvary's stream. Fountain. A fountain for the thirsty. Your grace that washes over me. So sing Let it out. faith arise in this Let place. faith Yes, God. arise. Believe, light of faith. Believe. Let faith arise. I lift my hands to believe again. You are my refuge. You are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. I lift my hands to believe again. You are my refuge. You are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, Come on, God, let's declare this place. Let faith arise, so let God. faith arise. Let faith arise. Open my eyes. Open my eyes. Let faith arise. Let faith arise. Open my eyes. Open my eyes. So let faith arise. Let faith arise. Open my eyes. Open my eyes. So let faith arise. Let faith arise. Open my eyes. Open my eyes. I lift my hands to believe Thank you, Lord. again. Salamat sa You pananampalataya na are meron my kami. refuge. You are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. Hallelujah. Lord, tuloy indeed that you're faithful, O God. Sa buhay namin, Lord, dumarating sa time we're not faithful, but Lord, you always remain faithful in our lives. Lord, starting today, we will become more sensitive in your word, O God. Lord, we will always make time to listen to your voice, O God. To read your word, Panginoon, kasi niniwala kami, unless, O God, we hear your word, unless we read your word, Panginoon, that's the only time, Panginoon, na magiging posible lamang yung mga bagay sa aming mga buhay. Lord, we'll keep on believing you. Despite, Panginoon, sa mga situations na meron kami ngayon, sa mga problema, pagsubok na pinagdadaanan namin, Lord, umulan o umaraw, Lord God, may pagsubok o wala, maniniwala at mananampalataya kami. Lord, right now, we'll continue to see that all of our prayers will come to pass, Panginoon. Lord, come on, Light of Blazers, start to imagining right now naman yung vision, whatever the promises that God is giving you right now, come on, start to visualizing it. Lord,
Imposible man sa mata ng tao, but right now I can see it in my spiritual eyes that, Lord, all the impossible things will become possible. For I believe that you are powerful, O God, enough to turn, O God, all my situations into victories, O God. Lord, salamat sa mga panalangin na ngayon pa lang ay may katugunan na, Panginoon, na naniniwala kami. We declare that all of our prayers will be all yes and amen, O God, will all be answered, O God. Lord, all of our situations right now will be turned into victories in the name of Jesus. Lord, ano man yung Lord, panalangin namin, healing, O God, sa pamilya namin, sa aming mga buhay, Lord, we will see it to come to pass, Panginoon, Lord God. Restoration will come to pass, Panginoon, O God. Victories upon victories will come to pass in our lives. Maraming salamat. Holy Spirit, we thank you so much for your very presence in this place, O God. Maraming salamat sa pag-ibig mo sa aming mga buhay. Lord, lalabas kami sa lugar na ito, dala-dala yung mga pangako mo sa aming mga buhay. Lord, starting today, anumang pagsubok ang dumating, Lord, patuloy kaming yayakap, aangkla, at maniniwala sa iyo sapagkat ikaw ang Diyos na kaya, Panginoon, na gawing posible ang mga imposibleng bagay. Maraming salamat, O God. Tapos muli po nating taas ang ating mga kamay as we receive the blessings of God in this place. The Lord bless you. I receive. May His face shine upon you. I receive. May the Lord give you the heart of impossibilities. May the Lord give you love, I receive. joy, I receive. peace, and hope. I receive. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and everybody say aloud, Amen and Amen. Can everybody, for the 20 seconds, can we give the best clap of praise to Jesus? Sige ba, palakpakan po natin ang Panginoon sa oras po na ito. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Tapos na po ang gawain natin. And, shine for Jesus. God bless you all.